Kasi nung pa-medical ako, kasi kailangan sa trabaho medical, parang nakikita ko yung sa doktor, yung baga ako parang, yung isa parang numipis na ng gano'n, sa sarili ko, pangako ko, titigil ko na itong sigarilyo. Bakas na kay Reynan ang matinding hingal at hirap na paghinga kahit simpleng pakikipag-usap pa lamang nito. Sa loob ng 3 taong walang tigil na paninigarilyo, kaya niyang umubos ng ilang kahas sa loob lamang ng 1 araw. Subalit bunsod ng kakaibang nararamdaman sa katawan at tila naging epekto nito sa kanyang kalusugan. Pinili na niyang tumigil at iwanan ang bisyo. Kunting hingal ko, parang kunting takbo mga 1 kilometer, wala pa nga eh. Pagod na ako, sagot kailangan natin tigil to. Sa unang araw ng pagtigil ni Reynan, aminado siya, naramdam niya ang hirap. Naranasan niyang mabalisa, mabilis na pagkapagod, hirap sa paghinga, stress, panginginig at mood swing. Minsan pa, natutokso siya na muling bumalik sa paninigarilyo. Ngayon nga, may kindi nga ako sa bago pa kasi para lang makalimutan ko yung pag-iusi, yung nakikita kong mag-iusi. Lumalayo na lang ako kasi parang napapa-akit ako mag-iusi uli na parang gusto ko mag-iusi. Pero nakikita akong mag-iusi, umaalis na ako. Sa ngayon, 5 buwan ng quitter sa sigarilyo si Reynan. Dahil desididong tumigil, sinimula na rin niyang magkaroon ng panibagong distraction gaya ng pakikipaglaro ng chess, paglalakad at kaunting exercise upang mawala ang cravings at panghihina ng katawan. Kaugnay nito, bukod sa sigarilyo, naglipa na rin ang paggamit ng mga vape sa paligid, lalo na sa mga kabataang lalaki. Pero paglilinaw ng Department of Health, hindi totoo na mas ligtas ang paggamit ng vape kumpara sa tradisyonal na sigarilyo. Ayon sa mga pag-aaral, vape ang dahilan ng mga nakamamatay na sakit sa baga. May kaso na tinatawag na EVALI o e-cigarette and vaping products use-associated lung injury, kung saan nagkakaroon ng matinding pinsala sa baga at kalusugan ng vape user. Ang vape ay naglalaman din ng nikotina at kemikal na pwedeng makapinsala sa puso, baga at utak, kaya hindi ito alternatibong ligtas sa paninigarilyo. Kaya naman para sa mga nais ng tumigil sa paninigarilyo at vape, ito na ang sign. Naglabas ng ilang simpleng hakbang at tips ang kagawaran ng kalusugan upang makatulong sa proseso ng pag-iwas sa sigarilyo at vape. Una, quit date. Mag-set ng quit date sa loob ng 2 linggo para tumigil. Mahalaga ang malinaw na simula para makumit ang sarili sa pagbabago. Ikalawa, iwasan ang triggers tulad ng stress o barkada na naninigarilyo at planuhin kung paano ito maiiwasan. Ikatlo, quit plan. Maghanda ng step-by-step plan kung paano mababawasan o ititigil ang paggamit. Pwede rin dito ang mga bagong activities na siyang kapalit bilang healthy coping mechanisms. Pang-apat, support system. Humingi ng suporta sa pamilya, kaibigan o health professionals. Ang pakikipag-usap at paghingi ng tulong ay malaking bagay sa pagtigil sa bisyo. Pang-5, itapon. Itapon ang lahat ng sigarilyo, vape at related accessories sa bahay o sa paligid upang bawasan ang temptation. Maaaring tumawag sa DOH Quitline na 1558 para sa libreng konsultasyon at gabay mula sa ahensya bilang karagdagang tulong. Nia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.